ko po, mas lalala po yung oppression sa future. Kasi po, di ba po may progress in science and technology. So yung advancement po na yun magli-lead sa regress sa moral life. Kasi mas binibigyan pang pansin yung science and technology kaysa yung mga moral values, yung mga belief. Well, yung mga tao po ngayon kasi parang mostly dinidisregard na nila yung moral. Parang iniisip nila na, cool pag ganito ginawa ko, cool kapag ganyan. Pag nagyosay ako, okay to. Pag uminom ako, okay to. Sa palagay ko po, mahirap man isipin, pero siguro yung future natin, siguro mas magiging liberated yung mga tao. Kasi yung, ngayon, di ba, yung change ng culture natin, marami tang nakaka-impluensya, lalo na dito sa Pilipinas. Sa palagay ko, tapos yan pa, may mga RH bill, tapos yung divorce na po-promote na rin dito sa atin. Siguro sa palagay ko, the next few years, siguro magbabago na yung pananaw ng mga tao. Ngayon palang nakikita natin na ganyan sila, what more in the future. And I don't see them stopping doing those kind of stuff. So, I'm really sad for that. Parang ginagawa na lang po, kunyari, nabuntis na po yung babae, saka pa lang po ikakasal. Yung dati ko pong bahay, nagulat na lang po ako, yung mga older teens po sa amin, may anak na lang po bigla. Tapos ang tawag na lang po sa parang boyfriend niya, asawa na po agad. Tapos, in time, pag nagka-problema, wala, anong mangyayari? Maghihiwalay sila, ayaw na nila. Pag nawala na yung pagmamahal, parang, ay sige, ayoko na, tapusin na natin. Ginagawa lang po nila, kahit hindi po nila alam yung consequences nun, hindi po nila alam yung parenthood. Yung real love po kasi, para po sa akin, masasabi ko po na yung foundation po niya si Jesus Christ, yung kind ng love na binigay ni Jesus para sa atin, yung willing to sacrifice everything po. Marami dyan yung hindi naman nila mahal yung tao, pero kung ano lang ginagawa nila. So, parang love na lang nila sa sarili na for own pleasure nila. Ano po, para sa akin yung responsible parenthood, yung ability niya or yung kakayahan niya mag-provide, hindi lang financially, but emotionally, spiritually, mentally. Yung responsible parent na dapat 'di ba bago mo siya iluwal, alam mo matibay yung pundasyon ng plano mo na eto mangyayari sa anak ko. Para po sa akin, hindi ako agree na magkaroon ng law na two-child policy. Kung kunyari ako parent na ako, okay lang kung sabihin ko sa asawa ko na dalawa lang anak natin, ganyan. Pero kung yung gagawing formality na dalawa lang anak, parang, hindi po ako agree dyan. Kasi di ba sabi nga, life should be abundant in all areas. Yung population po natin, asset po siya ng Pilipinas. Parang isa po siya sa mga nakakapagpaganda po ng tingin po sa Pilipinas. Dahil po parang, wow, siguro masaya dito dahil ang daming tao. Yung population po na isang bansa is strength po ng bansa na yun, na hindi dapat siya kinoconsider as weakness. Kasi po, wala naman pong problema kung marami yung population as long as lahat naman po may capability magtrabaho. Sa tingin ko po, para sa akin, agree po ako dun. Kasi
halimbawa sa China po, di ba po, ilang ba yun? One child policy. Nakakatulong po sila sa, sa economy nila. Compare sa other countries na nagbigay na po sila ng mga policy nila na ganyan na meron lang limit sa magiging anak po ng isang pamilya. Ang nangyayari po sa kanila, after a few years, nababaliktad po yung sitwasyon na ngayon po ang ginagawa nila, binabayaran na po nila yung pamilya para lang po mag-anak. I don't agree in abortion kasi abortion parang may buhay na dyan sa sinapupunan eh. Parang pagpatay na nga, parang murder na rin. Sabawa, gagawa ka, tas if ever mabubuntis ka, parang alam mo sa sarili mo na pwede mo ipa-abort yung bata. So parang, no, like Mali po siya in every single way conceivable. Mali po siya kasi, ayun na siya, na-create na yung life eh. Kailangan na lang siyang i-nurture, kailangan na siya i-grow. Parang sa babae nakasalalay kung it's my choice kung i-abort ko ba to, parang yun daw ang sa women's rights. Opo, sige, meron ka ng free will para kung mag-a-abort ka or not. Pero isipin mo rin po na, di ba, may i-violate ka rin na the right nung baby na mabuhay siya, di ba? Kaya parang against po ako sa ganon. Kung hindi po dapat yung pro-choice kasi kung may freedom man kami, kung may rights naman kami, lahat naman po may limits kasi wala po talagang total freedom. Yung may control pa rin po, may limitations. If you're not willing to take what is bared, why commit the act in the first place? Yun yung choice mo eh. If you're going to do the act or not, hindi dapat yung last minute choice na kung i-abort mo ba or hindi. Kasi kapag natural, at least, 'di ba? Parang nagagawa nyo siya ng pure ang intentions nyo. Kasi tulad ng contraception, pag nag-wamp yan ng contraception kasi parang ayoko talaga. Saka po, I think it's the best way yung natural family planning kasi po, yung pinaka mabisang paraan para hindi po mangyari isang bagay is to refrain from doing it. Parang sexual abstinence po. Siguro mas mataas yung degree of respect. Kasi the fact is that na ayun na nga, ginagawa na nila. Kasi parang the more they use contraceptives, the more na pinapamukha nila sa partner nila na, ay ayoko ng anak ka, ay ayoko ng anak ka. Ayun, parang syempre kapag natural, parang ginagawa nila dahil mahal nila isa't isa. Popromote na po sila ng pagiging responsible na citizen. Tapos, ano pa ba? Ayun, nagpo-promote na premarital sex. Sa contraceptives, yung thought doon ang thought ng government, malilimit yung population. Parang kung titignan mo doon is, ang mangyayari doon is puro sexual favors, puro pleasures, parang horny na lang lagi ang babae. Yung contraceptives is may disadvantage at disadvantage. Yung magiging advantage lang niya is para sa mga couple. And then yung mga disadvantage, sir, mapapapunta yun sa mga teenager. Feel ko po, parang siguro safe na sabihin na yung mga kabataan mas magiging liberated. Parang, okay, sige, dahil legal na to, pwede na namin gawin to, okay na, bilhin na tayo ng bilet, tapos ngayon, parang aaraw-arawin, parang sagawa ng pakinggan. Kawalan na rin po ng respeto. Parang hindi na serious yung pagiging married nila. Tapos po yung basic family po, which is the basic unit of society, parang madidestroy na siya. In contradiction dun sa sinasabi nilang progress na mas magiging maunlad yung ekonomiya pag konti yung anak.
mas lalo pang babagsak kasi yung mismong foundation pa lang ng society, wasak na. Sa totoo naman talaga, hindi naman siya malaking matter. O malaking matter siya, fine, dadami population, whatever. Pero para sa akin, kung gagawin nyo nga ito, makakasama to sa ating, yun nga, sa ating moralidad. So yun, huwag natin siya bigyan ng pansin masyado. For ang consti natin, meron siyang jurisprudence. Ang pinanggalingan nito is natural law. So kailangan sundan din natin kung saan nanggaling ang framework ng constitution natin, and that is natural law. Sana po, wag po nilang i-divert yung attention ng tao sa ibang bagay na parang magkaroon lang ng loopholes yung mga problems nila. Gumagawa sila ng ibang issue para matakpan yung talagang problema. Wag po sana nilang gawing gano'n. Ano ba talaga yung halimbawa sa plataforma ng ating gobyerno ngayon is yung anti-corruption? Kung yun mismo hindi pa nila magawa ng solusyon, paano pa kaya yung mga pinapasa nilang bill ngayon? Para sa akin, yung RH bill na yan, dapat hindi yan ang inuuna nila. Dapat, they should set priorities depending po doon sa pangangailangan ng mga nasasakupan nila. Para sa akin, mas okay kung meron kang matatapos na trabaho kaysa yung para magdadagdag ka pa ng bagong issue. Para sa government, para sa akin, dapat, yung katulad ng mga sinabi nila, mag-focus. Dapat i-focus nila yun sa corruption. Kasi hindi maayos yung mga pinapasa nilang bill if hindi nila naayos yung problema about sa pagkukorrupt ng mga dating administrasyon. Kasi hindi nila magdadagdag sila ng mga iba't ibang problema habang hindi pa nila natatapos ang isang bagay.